Yan, good morning po sa ating lahat. So, it's 2 minutes, yan, 2 minutes. Yan. 2 minutes to 9:30. Kaya kung may gagawin po tayo, mag-CR or uminom ng tubig, ay gawin na po natin. Set exactly 2 minutes from now, ay magpapasimula po tayo. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay magisimula na sa ating pananambahan ngayong umaga. At ngayon po ay nasa panahon tayo ng sandaling pananahimik at pagdidili-dili. At ihanda natin ang ating mga sarili para sa pagpupuri sa ating Panginoon.
Tayo po ay magsitayo para sa sa pagsamba bilang isa. O sambahin ninyo ang Panginoon sa kagandahan ng kabanalan. O magpasalamat kayo sa Diyos ng langit, sapagkat ang kaniyang kagandahang loob ay magpakailanman. Awitin po natin ang processional. Kordero'y putungan sa kanyang luklukan, makalangit na awitan siyang mapapakinggan, tindig papurihan, siyang nagbigay buhay, haring di mapapantayan, magpakailanman. Maghari ng buhay, ngayon ay tutunan, sa lanang at sa libingan, siya ay nagtagumpay. Ang kalwalhatian niya ay isaysay, ang buhay na walang hanggan sa inilaan. Putungan ng hangin ng kapayapaan, saklawang buong sinuko ng kapangyarihan, ang pag-aaringan walang katapusan, dalangin at pagpupuri sa kanya ialam. Hari ng pag-ibig, ngayon ay tutungan, tagiliran kamay niya sa dinasugatan, kaya't kami, Jesus, sa'yo'y natatakpan, purihin ka't ipagmuli, magpakailan pa man. Manatili po tayo sa ating pagkakatayo at tayo po ay sandaling manalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan niya po ng inyong anak na si Jesus, kami po ay nagpupuri, sumasamba at nananalangin. Father God, sa aming pagsisimula ngayong araw, ay nananalangin kami, Panginoon, na kami po ay pakahandain ninyo sa aming pananambahan, Father God. We pray na maging ready ang bawat isa, Panginoon, spiritually, physically, Panginoon, mentally, Panginoon, at alisin, Panginoon, pakialis yung mga barriers na nakahadlang, Panginoon, sa aming pananambahan. May it be our sins, may it be external factors, Panginoon. We pray, Father God, na truly ay maranasan ng bawat isa, Panginoon, yung spirit of worship upang maitaas ang inyong banal na pangalan sa araw na ito. Kaya po, Panginoon, we pray para doon sa mga gaganap sa aming pananambahan. Ang aming pastor na magde-deliver ng message, ang aming music team, Panginoon, na mag-lead sa congregation for the worship. Panginoon, tikit sa lahat ay ang bawat isa, Panginoon, ay makaganap, Panginoon, with the single purpose of worshiping you, Panginoon. We pray, Father God, para dun sa mga kapatid namin na papunta pa lang at wala dito, Panginoon, pakaingatan sila, Panginoon, sa kanilang pagpunta dito, Panginoon. At palalahanan, Panginoon naman,
yung mga wala dito na ang araw na ito, Panginoon, ay para sa pagpupuri sa inyo. Kaya muli, sa aming pagpapatuloy ay pinupuri ka namin, Panginoon. Ikaw ay aming sinasamba ni luwalhati. In Jesus' name we pray. Amen. Pakinggan, O Diyos, ang hibig namin, kapayapaan mo'y nasa ngangapin. Amen. Manatili po tayo sa ating pagkakatayo at tayo po ay dumako sa babasahing tugunan na makikita natin sa Awit chapter 51 verses 1 to 10. Panalangin sa kapatawaran. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob, mga kasalanan ko'y pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karamihan at patawarin mo ang aking kasalanan. Mga pagkakasala ko'y kinikilala, di ko malilimutan, laging alaala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay, at ang ginawa ko'y di mo kinalugdan. Kaya may katwiran ka na ako'y hatulan. Marapat na ako'y iyong parusahan. Ako'y masama na buhat ng isilang, makasalanan na nang ako'y iluwal. Nais mo sa akin isang pusong tapat, puspusin mo ako ng dunong mong wagas. Ako ay linisin, sala ko'y hugasan, at ako'y puputi ng lubos-lubusan. Sa galak at tuwa, ako ay puspusin, putong nangihinay muling palakasin. Ang kalakasan ko'y iyon ang kasalanan ko'y iyon ang limutin, lahat kong nagawang masama'y pawiin. Tayo pong lahat, isang pusong tapat sa aking likain, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Ang Ama'y purihin natin, ang Anak at Diwang magiliwin, ngayon sa harapin, kailanman ay dakilain, walhatiin. Amen. Amen. Ngayon po ay tawagin natin ang music team para sa pagbabatian. Ayun po, good morning po sa ating lahat. Ayan, ngayon po ay awitin natin ang Oh, I Love You with the Love of the Lord. Ayan, binibati din po namin ang mga friends po, kaibigan ni Pastor John Dave mula po sa UMC at UCCP, tama po ba? Ayan, pati NCCP. Ayan, thank you po at welcome sa SM Valley Emily Church. So sa lahat po ng mga ikutin po natin yung buong church natin at wag po nating hayaan na wala po tayong mabate ngayong araw na ito. Love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love. Minsan pa po, mahal kita sa Panginoon. Oh, mahal kita sa Panginoon. Oh, mahal kita sa Panginoon. Nakikita ko sa'yo, galwalatian niya. Oh, mahal kita sa Panginoon. For the last time. Oh, mahal kita sa Panginoon. Oh, mahal kita sa Panginoon. Nakikita ko sa'yo, kalwalhatian niya. Oh, mahal kita sa Panginoon. Ayan po, muli isang mapagpalang umaga po sa ating lahat.
Ito po ay panibagong linggo, panibagong araw para patuloy na papurihan ang ating Panginoong Diyos. Patuloy tayong umawit, gamitin natin ang ating mga kamay para pumalakpak ang ating mga katawan para umindak at magpuri sa ating dakilang Diyos. Awit, nagpupuri, nagdiriwang ang lahat, papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Lumalapit sa presensya mo, nagpupugay ang lahat, papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Sa lahat ng oras. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. Ikaw ang tunay na Diyos! Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, di nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, di nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Yes, praise God. Patuloy na umawi tayo para sa ating Panginoon ngayong araw na ito. Awit, nagpupuri, nagdiriwang ang lahat, papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Malapit sa presensya mo, nagpupugay ang lahat, papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, di nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, di nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, di nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, di nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Patuloy po natin gamitin ang ating mga kamay para papurihan ang ating Panginoon. Patuloy na pagpapalay bumubuhos sa ating mga buhay. Pagpapalay bumubuhos na. Yahweh. Sigaw natin ang pangalan ng ating Panginoon. Sa ngalan niya'y may kagalingan. Yahweh, Yahweh. Sa Kanya'y may tagumpay. Yahweh, Yahweh. Isigaw ng lahat ng nilalang. Yahweh, Yahweh. Pagpapalay bumubuhos na. Yahweh, Yahweh. Sa ngalan niya'y may kagalingan. Yahweh, Yahweh.
sa Kanya'y may tagumpay. Yahweh, Yahweh, sigaw ng lahat ng nilalang. Yahweh, Yahweh, ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, di nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, di nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, di nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, di nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw, oh Diyos. Araw-araw, oh Diyos. Araw-araw sasamahan. Araw-araw sasamahan. Yes, Lord. Araw-araw di iiwan. Araw-araw, oh Diyos. Araw-araw, oh Diyos. Ano mang maging panahon, ano mang magkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Oh, 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 araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw, oh Diyos. Araw-araw, oh Diyos. Araw-araw sasamahan, araw-araw di iiwan, araw-araw, oh Diyos. Araw-araw, oh Diyos. Anong mang maging panahon, yes Lord, anong mang pagkakataon, anong mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Patuloy tayong mindak para sa ating Panginoon. Wala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang Everybody! katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Isa pa! Wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, Sabay-sabay tayo! lalala kang katulad. Wala kang katulad, 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 lalala kang katulad. Anong mang maging sitwasyon, anong mang pagkakataon, anong mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 ano bang maging panahon? Ano bang pagkakataon? Ano bang maging sitwasyon? Ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin.
Patuloy po nating awitan ang ating dakilang Diyos na nagmamahal sa atin ng walang katumbas. Even though we are undeserving, even though we are sinful, nandiyan ang Panginoon na nagpapakita ng kanyang dakilang pag-ibig sa atin. Gawin nating panalangin ang susunod na awitin na ito. Ako'y iyong natagpuan sa gitna ng aking kasawian. Niligtas sa kamatayan, inakis sa liwanag ng iyong pagmamahal. Pinalaya ng iyong habag sa dilim at sa aking pagkabulang. Ngayon sa iyong biyaya at sa lalim ng pag-ibig umaawit. Everybody. Ang buhay ko'y tanging sa'yo, laging sa'yo iaalay. Ang puso ko'y tanging sa'yo, laging sa'yo, Panginoon. Minsan pa po. Walang ibang kaligtasan, sa'yo lubos ang kagalingan. Jesus, ako'y nabihag sa dakila mong pag-ibig umaawit. Ang buhay ko'y tanging sa'yo, laging sa'yo iaalay. Ang puso ko'y tanging sa'yo, laging sa'yo, Panginoon. Minsan pa po. Ang buhay ko'y tanging sa'yo, laging sa'yo iaalay. Ang puso ko'y tanging sa'yo, laging sa'yo, Panginoon. Ibibigay lahat, walang alinlangan, dahil sa buhay na iyong inialay. Ibibigay lahat, walang alinlangan, dahil sa buhay na iyong inialay. Sa pagtubos sa buhay na lubos, sa krus na ang dulot ay kalayaan ko. Sa pagtubos sa buhay na lubos, sa krus na ang dulot ay kalayaan ko. Ibibigay lahat, walang alinlangan, dahil sa buhay na iyong inialay. Ibibigay lahat, walang alinlangan. Minsan pa ibibigay lahat. Dahil sa buhay na iyong inialay. Ibibigay
alinlangan dahil sa buhay na iyong inialay. Ibibigay lahat, walang alinlangan dahil sa buhay na iyong inialay sa pagtubos sa buhay na lubos sa krus na ang dulo ay kaya. Kadalasan sa pagtubos sa buhay na lubos sa krus na ang dulo ay kalayaan mo. Ang buhay ko'y tanging sa'yo, laging sa'yo iaalay. Ang puso ko'y tanging sa'yo, laging sa'yo. For the last time, Panginoon, ang buhay ko'y tanging sa'yo, laging sa'yo iaalay. Ang puso ko'y tanging sa'yo, laging sa'yo, Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Tayo pong lahat ay manalangin. Dakilang Diyos, sa lahat po ng mga circumstances namin sa aming mga buhay, sa lahat po ng mga pagpapala na patuloy naming tinatanggap, araw-araw, even though we are undeserving, Panginoon, nandyan ka palagi para ipakita yung tunay mong pagmamahal, Lord God, and we are very much grateful. Kulang pa yung papuri at pagsamba na ginagawa namin ngayon para ma-express namin, para matumbasan namin yung pagmamahal na ibinigay niyo sa amin sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesus. Lord God, patuloy na sa aming pagdaos ng pananambahan, patuloy na makita niyo po ang aming mga puso at patuloy na kayo po ang siyang maitaas at mapapurihan namin. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Sa Diyos po ang papuri at pasasalamat. Sige po, muli ay inaanyayahan natin ang kapulungan na tumindig sa pagbasa ng kanyang mga banal na salita. Sa Mateo, sa chapter 13, verse 31 hanggang 33, ay ganito po ang ating matutunghayan. Ang kaharian ng langit ay katulad ng isang butil ng mustasa na itinanim ng isang tao sa kanyang bukid. Ito ang pinakamaliit sa lahat ng binhi, ngunit kapag tumubo ay nagiging pinakamalaki sa mga halaman at nagiging puno. Kaya't ang mga ibon sa himpapawid ay dumarating at namamahay sa mga sanga nito. Sinabi pa niya ang isa pang talinhaga. Ang kaharian ng langit ay katulad ng pampaalsa na kinuha ng isang babae at hinalo sa tatlong takal na harina hanggang sa umalsa ang buong masa. Pinagpala po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang mga banal na salita. Makakaupo na po ang kapulungan. Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning. Para may gagamba rito sa... Mamaya po ay
mamaya ko na po introduce yung ating mga bisita sa ating mga pagbabalita. Sa umagang ito, mga kapatid, tayo po ay nagpapatuloy sa atin pong series ng mga paksa na tumatalakay sa 5 mga parables ng ating Panginoong Jesucristo. Nais kong tumungo doon sa ating ika-4 na bahagi ng atin pong mga paksa. Sa umagang ito, tayo po ay may pamagat na From Small Beginnings to a Great Kingdom, or mula sa munting simula patungo sa dakilang kaharian. Sa atin pong mundo ay madalas daw pong hinahamak yung mga maliliit. Totoo po ba yun? Hindi nyo naman siguro ko hinahamak, no? Yung mga maliliit daw po yung madalas na hinahamak. Sa kalsada, dahil ho yung amin hong ginagamit na sasakyan ay maliit, fit lamang ho sa laki naming pamilya, ay madalas kami nakakaranas ng mga pambubuli sa daan. No? Parang madalas nang bubuli kung hindi SUV ay pick up. No? Yun ay karanasan, no? Personal ko yun. At madalas ay para bang galit na galit, no, kapag maliit yung nasa kanilang harapan. Sa atin daw pong mundo, madalas na minamaliit, of course, yung mga maliliit. Kapag maliit daw po ang simula ng mga bagay, minsan ay iniisip daw natin kung meron bang patutunguhan ang lahat ng ito. Sa may mga asawa na po rito or mga minamahal, no? Paano ba nagsimula ang inyong mga pag-iibigan? Kayo ba ay binigyan minsan ng inyong asawa ng candy, no? Maliit? O kaya ano ba unang binigay sa inyo? Nung naliligaw sa inyo, hindi ba't nagsisimula ang lahat sa maliit? Naalala nyo pa ba yun? Ano yung una nyong binigay? Paano ba kayo nagsabi ng inyong nararamdaman sa pamamagitan ba ng sulat o kaya ngayon kasi ang ginagamit ay mga social media na po ang ginagamit ng karamihan. So, it all starts in small things, no? Minsan iniisip natin kapag ba nagsimula ito sa mga maliliit na bagay, meron ba itong patutunguhan? O kaya pag meron tayong isang inaasahang bagay sa ating buhay at hindi nangyayari, o kaya para bang napakabagal, no? Minsan napapatanong tayo, may mangyayari pa ba? Or meron pa bang mapapakinabangan sa mga bagay na ito? Kapag sa mga maliliit na bagay. Sino rito yung kapag ka merong gamit sa bahay, no? Kapag kakaunti na lang or maliit na lang, may mga tatapon na lang, no? Pero may mga magulang tayo minsan, kahit na ilang beses na ginamit, kahit na sobrang luma na, or sobrang liit nito ay itinatabi. Meron ba kayong ganyang kakilala? Yung parts ng mga furnitures ninyo, sobrang masinop. Minsan wala nang pakinabang, no? Pero sa mga maliliit na bagay na ito, meron pa ba tayong makukuha? Ang sabi po nila, sanay ang mundo sa malalaki agad, no? Malalaking kapital, malalaking impluwensya at malaking pangalan. Sometimes you wanted to start big agad. Ngunit ang kaharian daw po ng Diyos ay hindi nagsisimula sa malaki. Or sinasabi nating en grande, kundi sa munting simula na pinapagalaw ng kapangyarihan ng Diyos. Ilang linggo po tayong nagde-discuss about kaharian ng Diyos. No? We define ano po ba yung kaharian ng Diyos. Yung iba sinasabi nila, ang kaharian ng Diyos ay yung langit pag tayo ay namatay. Pero sinabi natin, no, ilang mga pagtalakay natin, ang sabi natin, ang kaharian ng Diyos, sabi sa tala, ay tumutukoy sa kanyang paghahari. It is the reign or the rule of God in the midst of every one of us. Mga kapatid, tandaan natin sa simula o sa munting simula na ito, pinapagalaw ang kapangyarihan ng Diyos. It starts doon sa isang maliit na bagay. Sa Matthew 13, makikita natin yung dalawang maikling talinhaga
na ibinigay ni Jesus. Ang una pong binasa natin ay tungkol sa butil ng mustasa at ang ikalawa ay tungkol sa pampaalsa. Nais nating ipakita na ang kaharian ng Diyos ay nagsisimula sa isang maliit na bagay, ngunit nagtatapos sa dakilang bunga. Nakakita na po ba kayo ng butil ng mustasa? Yung, hindi yung mustasa, yung nilalagay sa ano yun, di ba? Sa salmon. Sino ba yun? Nilalagay sa salmon, no? Sarap kaya nun, lalo na pag si Ate Elsa yung nagluto, no? Asim, gano'n, di ba? Yung salmon belly na may mustasa. Pero hindi yun yung pag-uusapan natin. Ang pag-uusapan natin ay yung buto ng mustasa. Yun daw pong buto ng mustasa ay napakaliit nito. No? Para bang hindi mo na ito papansinin sa sobrang liit. Sa umagang ito, simulan natin sa unang punto ngayong umaga. No? Ang sabi po, ang kaharian ng Diyos ay nagsisimula sa maliit. Again, ang butil po ng mustasa ay kilala noong panahon ni Jesus bilang isa sa pinakamaliit na binhi. Ibig pong sabihin, itong buto ng mustasa na ito ay halos hindi po pinapansin noong kanilang panahon at halos walang halaga sa paningin ng tao. Ganito rin daw po nagsisimula ang kaharian ng Diyos, mga kapatid. Kung babaybayin natin ang buhay ng ating Panginoong Yesus, ang ating pong Panginoon ay sinilang sa sabsaban, sa isang lugar na hindi kaaya-aya, sa isang lugar na hindi conducive na isilang ang isang sanggol. It all starts sa isang maliit o isang payak na lugar. Malamang sinilang po kayo sa mga magagandang ospital, no? Iilan na lang yung sinisilang sa lying in o kaya sa bahay. Makikita natin ang Panginoong Yesus, He started doon sa isang payak na kalagayan. May 1, anong araw ba yun? Friday, no? Tama-tama, no? Sabi rin, isang karpentero mula sa Nazareth. Si Kristo ay makikita natin na may isang payak na pamumuhay. At bakit ba sinabing Nazareth, no? Itong lugar na ito ay halos walang aasahang magandang bagay sa dakong ito. Ngunit nakita natin ay doon namuhay, doon nanggaling ang ating Panginoong Yesus. At mula doon sa 12 alagad, again, karaniwang alagad, ay nangalat ang misyon ng ating Panginoon. Di rin ho ba kayo nagtataka, sana ang ginawa na lang ni Jesus, nung dumating siya dito sa mundo, ay ang pinuntahan niya ay, pwede bang 100 na lang, o kaya isang auditorium yung kanyang pinuntahan at doon siya nangaral, or doon niya kinuha yung kanyang mga magiging alagad. It all starts doon sa 12 karaniwang alagad. Tinanong ko kayo last time, ano yung kanilang hanap buhay? Sila ay mga mangingisda. Mga mangingisda na sa panahong iyon, ang tingin po sa mga taong ito ay wala nang saysay sa lipunan. Walang nais na kumalinga sa mga taong ito. Ngunit sila yung pinili ng Panginoon upang magsimula at gumawa ng malalaking bagay. Pwede sana ang kinuha niyang alagad ay mga doktor o kaya ay mga lawyer. Pero pinili niya yung mga pangkaraniwang tao na maging alagad. Sa mata po ng mundo, itong mga bagay na ito ay walang potensyal. Sabi nga natin ng pag-aaral natin noong nakaraan, walang nais mag-mentor sa mga mangingisda. Ngunit sa plano ng Diyos, naroon ang kapangyarihan ng pagbabago. Wag nating maliitin o minsan iniisip natin napakapayak ng ating iglesia. Yung ibang mga churches iniisip nila napakaliit ng church o kaya napakasimple lamang ng kanilang ginagawa. Ngunit tandaan po natin, itong mga simpleng ministeryo na ito ay malaking bagay. Yung ating tahimik na pagsunod at araw-araw na katapatan sa ating mga paglilingkod. Sa atin pong Diyos, yun daw pong maliit na inihahandog ng may pananampalataya ay mayroong dakilang bunga. Yung atin pong mga pagtutulong-tulong, yung ating mga maliliit na gawa ay nagkakaroon ng malaking impact
sa ating lipunan at sa mga taong atin pong nababahaginan. Ikalawa, ang paglago ng kaharian ay gawa ng Diyos at hindi ng tao. Kapag daw po ating itinanim yung sinasabing binhi, hindi na natin makokontrol ang paglago nito. Ganito rin daw po ang kaharian ng Diyos. Hindi ang laki ng binhi ang mahalaga, kundi ang buhay na nasa loob nito. Again, hindi ang laki ng binhi ang mahalaga, kundi ang buhay na nasa loob nito. Mga kapatid, ang kaharian ay hindi lumalago dahil sa galing at gawa ng tao. Sometimes, ang mga churches po very reliant sa kanilang mga ginagawa at programa sa church. Ang daming mga pag-uusap, ang daming mga pagre-refine. But again, ang sinasabi sa atin, hindi po nakasalalay ito sa gawa ng tao. O minsan sa laki ng simbahan o sa laki ng budget. Hindi rin po ito nakasalalay doon sa sinasabi nating mga programa o kaya mahusay ang ating mga tagapanguna. Ito po ay lumalago dahil ang Diyos ay patuloy na kumikilos sa ating buhay. Ito ang nagbibigay sa atin ng pagpapakumbaba sa ating mga paglilingkod, yung atin pong pagtsatsaga sa paghihintay at pagtitiwala sa gawain ng Espiritu Santo. Hindi po sa atin ang paglago, nasa ating Panginoon ang paglago ng Kanyang kaharian. Ikatlo, ang kaharian ay lumalago ng tahimik ngunit tiyak. Maganda po yung sinasabi sa ikalawang talinhaga. Yun daw pong pampaalsa ay hinahalo sa masa. Meron bang nakapag-bake na rito? Sino yung mga merong gamit sa bahay na nakapag-bake? Nakakapaggawa ng mga muffins, mga social kayo, ng mga muffins, o kaya ay ano ba yung mga niluto nyo sa bahay? Katulad po ng pampaalsa, hindi ito nakita agad. Walang makikitang effect sa simula. Kapag daw po yung tinapay ay umaalsa, wala tayong maririnig na ingay o kaya'y walang eksena rito. Ngunit sa paglipas ng panahon, unti-unting umaalsa yung buong masa. Ganito kumilos ang kaharian ng Diyos, mga kapatid. Ito ay tahimik sa simula, ngunit hindi agad napapansin, ngunit hindi ito mapipigilan. Huwag nating sukatin ang gawain ng Diyos batay sa bilis. Minsan po nakakainip, parang walang nangyayari. Ngunit sa katapatan at katiyakan ng kanyang pagkilos, yun pong pagbabago ng puso, pamilya at komunidad ay madalas ay nagsisimula sa mga bagay na ito. Minsan po sa ating mga panalangin, sa ating mabubuting halimbawa at isang tapat na salita. Minsan hindi natin kailangan gumawa ng maraming malalaking bagay o kaya ay magdagdag ng mga programa sa ating iglesia. Minsan, pag naging tapat tayo sa lahat ng ating ginagawa, makikita natin yung unti-unting paglago at pagkilos ng ating Panginoon. Di ba kayo nagtataka, no? Pagka ginagawa natin yung pinaka-best na magagawa natin, ano yung sasabi natin? Baka pag nagdagdag pa tayo ng napakarami ay, eto pa lamang ginagawa natin, hindi natin mapaghusay. Paano na lamang yung mga karagdagan? Maganda yung example dun sa Acts, no? Kung nababasa niyo yung sa gawa, yung pasimula ng mga alagad, ginawa lamang nila yung itinuro ng Panginoong Hesus. Binenta nila yung kanilang mga possessions, ipinamahagi nila sa mga nangangailangan, at pagkatapos nito, ay unti-unting dumami ang kanilang bilang. Wala po silang ginawang intervention, wala silang mga special programs. Pinagbuti lamang nila yung ipinagkatiwala ng Panginoon sa kanila. Ikaapat, ang kaharian ay may lakas na magpabago ng buong buhay. Mapapansin po natin, ang pampaalsa ay hinalo sa buong masa at ang epekto nito ay buong buo. Yun daw pong kaharian ng Diyos.
ay hindi pandagdag lamang, no? Hindi siya top up, hindi siya isang routine, hindi lamang panlinggo, yung bang mga religious obligation na sinasabi, o kaya ay mga deklarasyon ng pananampalataya. Hindi po ito ang sinasabing pampaalsa o epekto nito. Ang kaharian ng Diyos ay sumasaklaw sa atin pong buong buhay. Ibig pong sabihin, yung paghahari ng Diyos, pag ito ay bumukal, umalsa o tumubo sa ating buhay, meron po itong epekto sa ating isip, sa ating puso, sa ating mga ginagawa, sa ating mga relasyon, at yung atin pong mga pagpapahalaga. Minsan isipin natin, tayo po ay mga mananampalataya na. No? Meron kayang nagbabago, meron kayang umaalsa sa ating buhay, meron kayang butil ng mustasa na lumalago sa ating buhay. Mga kapatid, kung tunay daw po na naghahari ang Diyos sa ating buhay, makikita ito sa paraan ng ating pamumuhay araw-araw. Uulitin ko po, kung tunay na naghahari ang Diyos sa ating buhay, dapat po nakikita ito sa paraan ng ating pamumuhay araw-araw. Marami pong mga Christians, maraming mga tagasunod ng ating Panginoon, pagkatapos ng mga pagsubok, pagkatapos ng mga struggles, ay nawawala. Pagkatapos po ng kanilang pag-confess na sila ay mananampalataya, pag dumaan ang mga problema ng buhay o di kaya walang makitang pagbabago sa kanilang buhay. It is very evident, mga kapatid, kung nasa ating buhay ang paghahari ng Diyos, dapat merong nakikitang pagbabago sa ating mga buhay. Ikalima, tingnan natin ang munting simula ay hindi po sukatan ng huling bunga. Yun pong puno ng mustasa, nakakita na po ba kayo nito? Hindi pa, no? Kasi wala tayong tanim na mustasa. Mas madaling magpatubo ng kamatis. Ano pa yung pinapatubo ninyo? Sile, di ba? Nung pinag-aaralan ko po yung mustasa, kasi kinakain lang naman natin, hindi naman tayo nagtatanim. Yun daw pong puno, yun daw pong mustasa ay hindi naman talaga isang puno. Tataka kayo pag binasa niyo yung tala sa ating banal na kasulatan, sinasabi ay puno ng mustasa. Yun daw pong mustasa, kapag daw po maayos yung kanyang pagkakatanim, yung pag-aalaga sa kanya, tumatangkad daw po itong halaman na ito hanggang 10 feet. Doble ko pala yung tangkad ng mustasa. Tumataas daw po ito ng 10 feet. Halaman lamang po ito. Yung pong isang maliit na buto ng mustasa ay dahil sa kanyang katangkaran ay nagiging tahanan ng mga ibon. Ito po ay larawan ng lawak, impluwensya at pagpapala. Ganito rin daw po ang layunin ng Diyos. Ang maliit na simulain o sinimulan ay maging pagpapala sa marami. Yung pong maliit na buto ng mustasa ay nagbibigay din po ng pag-asa sa maraming nangangailangan ng silong. Mga kapatid, baka ngayon minsan po ay nakakaramdam tayo na yung ating mga ginagawa ay napakaliit lamang. Minsan yung ating mga efforts ay para bang walang nangyayari at tila walang epekto ang ating mga ginagawa. Minsan yan nakakapagod. At minsan iniisip natin ay pwede bang wag na lang magpatuloy? Parang wala namang nangyayari. Ngunit tandaan po natin ang Diyos ay eksperto sa paggawa ng dakila mula sa mga maliliit. Yun pong mga itinanim ng ating Panginoong Yesus sa kanyang mga alagad ay nagbunga ng malalaking bagay. Bakit tayo naririto? Bakit tayo naging mga mananampalataya? Hindi ba dahil sa kanila? Hindi dahil doon sa mga alagad na nagtiyagang mangaral at humayo. Sila na mga payak ang buhay. Sila na mga mangingisda na tinawag ng Panginoon upang maglingkod.
madalas yung naririnig natin sa mga prayer meeting, sa mga gathering, no, kapag ka pinagpe-pray natin yung isa, no, ba't ako? Ba't ako? Kaya bakit ako yung inatasan, hindi naman ako mahusay? Mula po doon sa mga taong payak, hindi natin inaasahan na gagamitin ng ating Panginoon. Mula po sa kanila, gagawa ang Diyos ng malalaking bagay. Ano po yung hamon sa atin, sa ating mga mananampalataya? Sa panahon na ngayon na tinutukso tayo ng mga mabibilis na bagay, no? Mga instant. Kailangan nating sumunod sa mga bagay na mabilisan. O kaya, madalas nating sukatin ang ating tagumpay doon sa dami at laki. Aminin natin sa hindi. No, ang ating iglesia, madalas naririnig natin, ang pamantayan ng paglago ay bilang ng mga miyembro. No? Hindi lamang yan sa mga local churches, sa district, even sa national, no? Parang very tayo, no? Conscious tayo sa bilang. No? Laging, ang number one na pamantayan ay yung dami. Tandaan natin, ang kaharian ng Diyos ay hindi ganito. Tandaan natin, ang pananampalataya natin ay sa maliit nagsisimula. No? Sa ating mga paglilingkod, sa ating mga gawain, sa ating pong mga efforts, hindi ito nasusukat sa malakihang bagay. Minsan mainam pa yung mga intentional na atin pong mga paglilingkod. Hindi kailangan ng mabilisan, hindi kailangan ng malakihan agad. Sabi nga nila, no, we should trust the process. Hindi ito agad-agad nangyayari. At kailangan natin ng lubos na pagtitiwala sa Diyos na siyang magpapalago ng lahat. Ang tanong ay hindi ba gaano kalaki agad, kundi tapat po ba tayo sa ipinagkatiwala ng Diyos sa atin? Minsan tatanungin natin yung ating mga sarili. Sa lahat ba ng ating mga itinakdang gagawin ay nagagampanan ba natin ito ng buong pagtatapat? Tapos iisipin natin, kailangan natin ng ganito, gagawin natin ito. Meron tayong mga bagong naiisip. Pero tignan nating mabuti mga kapatid, yun bang ating mga ginagawa sa ngayon ay napagbubuti pa ba natin? Mga kapatid, ang kaharian ng Diyos, again, ay nagsisimula sa mga maliliit na bagay. Lumalago ng tahimik at nagtatapos sa dakilang layunin. Huwag po nating maliitin yung ating mga gawain. No? Sometimes iniisip natin, hindi naman to nakaka-contribute doon sa pagdami natin. No? Ano ba itong ginagawa natin? Baka wala na lang bigat yung ating mga ginagawang ministeryo. Mga kapatid, yung ating simpleng pagsunod, yung ating tahimik na paglilingkod ay malaking bagay sa paglago at paglawak ng kaharian ng Diyos dito sa lupa. Tandaan natin, sa kamay ng Diyos, ang munting simula ay nagiging dakilang kaharian. Naway maging bahagi tayo ng kahariang ito, tapat sa maliit, matigas sa proseso at puno ng pag-asa sa dakilang gagawin ng Diyos. Sana po, no, katulad ng buto ng mustasa, yumabong sa ating mga buhay yung tapat na paglilingkod. Makita sa ating mga maliliit na kamay ang pagkilos ng ating Panginoon. At sa ating buhay, no, minsan iisip natin parang walang epekto yung ating ginagawa. Isipin nyo lang po yung pampaalsa ng tinapay. Kaya niyang palakihin yung tinapay na yon. At tayo rin po, sa ating mga paglilingkod, maliit man ito, alam natin na ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay gagawa ng malalaking bagay mula sa mga maliliit na ito. Muli, magandang umaga po at pagpalain tayo ng Panginoon. Maraming salamat po sa isang mabihayang mensahe. Ang lakas. No?
tayo po ay magpatuloy sa ating pananambahan. Tinatawagan po natin si Ate Rosary at si Ate Jovi para sa paglikom ng mga paghahandog. Tayo po ay magsitayo para sa tawag sa pagsamba. Ay, sa tugong awit. Matanggap yaring handog ng pusong may loob, pagpalain naming lubos sa ngalan ni Jesus. Amen. Maaari na pong maupo ang kapulungan. Ngayon po ay nasa panahon tayo ng mga pahayag. Next week ay May 10, 2026. Apparently it's Mother's Day. Yung, second most celebrated na holiday, if I may say. Holiday ba? Hindi siya holiday, right? Second most celebrated celebration. Ang redundant, no? Sa buong mundo, no? Number one, syempre ang Christmas, no? Yan. So, Mother's Day na po next week. Ang ating speaker ay ikaw. Yeah, si Pastor John Dave. Sorry. Correct. Si Pastor John Dave po yung ating speaker for next week. Ang ating presider ay si Lovely Esperanza. No? Ang ushers natin ay si Tito William at saka si Tito Ambet. No? Yan sila, papasok sila doon sa loob. No? Ang ating Kids Sunday Bible School ay ginaganap din sa kasabay na oras. Kung mapapansin nyo, walang bata. No? Ay nandun sila sa task ngayon. Kasabay po siya ng Sunday Worship. At every Wednesday, on the other hand, ay ginaganap naman natin yung ating midweek and prayer meeting. So, again, inuulit ko doon sa mga gustong umattend, no? Na-encourage ko kayo. Lalo na kung gusto niyo mag-pray para sa mga kapatid natin. At the same time, gusto niyo lang din i-air out yung mga gusto niyo ipag-pray. Pwede po kayong umattend dito. Masaya po ito, no? Masaya po ito. Minsan po, share ko lang ay yung mga nandoon sa breakout rooms dahil sobrang saya nilang nagpe-pray. Umaabot siguro sila ng mga 30 minutes. No? Joke lang po, no? Biro lang po. Pero kidding aside, it's our chance to do ministry and at the same time ay makipag-fellowship din. Yun yung secondary na objective nitong prayer meeting. Lagi ko itong minamarket, no? So attend tayo ng prayer meeting, no? Yung mga oikos naman natin, ang ating mga oikos groups ay nagmi-meet tuwing after worship service. Ngayon meron din po tayo, no, na oikos meeting mamaya after ng service, no. And announce ko lang din nangyari din po pala kahapon yung VBS sa Pasig. Si Jack, tatawagan ko na lang para
Ayun po, muli isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Gusto ko lamang pong ibalita po sa inyo yung nakaraang or yung kahapon na nangyari po sa Vacation Bible School sa Pasig Yemilif Mission. So, meron po tayong 32 kids na dumating po para sa ating Pasig Mission. Praise the Lord. Kasi mas malaking bilang po siya compare po sa nakaraan. And we are very much thankful and grateful kila Ate Rosalie dahil nakahanap po sila ng mas okay na place para po sa ating Pasig Yemilif Mission. Mas conducive po para sa mga bata. Marami pong electric fan, may CR na din po. So, makikita, may picture dyan si Ate Isa ng pag na-flash niya na ng marami. Ayan. So, ayan po, 32 kids po tayo kahapon. Composing of NKP hanggang high school po yan na dumalo para po sa ating Pasig Yemilif Mission VBS One Day Camp. So, natuwa din po yung mga bata na-share po ni Ate Carmen na first time makakain ng chicken nung bata. Parang bigla lang ako nagulat lang ako na parang naantig yung puso ko dun sa ganong matter na parang nilulook forward po nila na magkaroon tayo ng susunod, ng kasunod after ng VBS. Ang gaya ng sinasabi ni Pastor, nag-uumpisa sa maliit. Yung church po, alam niyo po, pagdating sa mission, nagsisimula siya talaga sa Vacation Bible School. It starts the church. So, parang usap nga namin ni Jack Eden, ito ay isang gawa or kilos na ng ating Panginoon na wag natin bitawan yung Pasig Yemilif Mission. At marami pa po kami ibabalita mamaya doon sa meeting namin. But we are very much thankful and grateful sa lahat po ng nakasama namin kahapon. Si Ate Carmen, si Talin, si Isa, si Pastor, and of course, yung mga from Pasig Mission, which is sila Ate Rosalie at si Ate Jovi. Maraming salamat po. Palakpakan po natin ang ating Panginoon sa nagdaang VBS sa Pasig Yemilif. At also, pinapanawagan po namin na magkakaroon din po, of course, ng VBS ang ating SM Val, which is from May 13 hanggang 15, pero ipinagpipray po namin na gawin na siyang 5 araw. So, pinagpipray po namin na mas dumami po yung sponsors namin for the whole 5 days. Dahil po, kakailanganin po namin ng mga food, especially for the whole 5 days at kasama yung graduation. So patuloy na isama po natin ito sa panalangin para mas, ayun po, mabalik po yung dating yung ginagawa, which is usually naman talaga 5 days ang VBS. So pagpapalanuhan pa namin maigi ng Christian Education Department. However, ako ay confident at may conviction na kaya natin ng 5 araw. Kaya po ba natin? Amen? Amen po. Ayan, sige po. So patuloy po na isama po natin sa panalangin ang gawain ng Christian Education Department as well as lahat pa po ng mga gawain ng SM Val. Maraming salamat po. Yan, purihin po ang Panginoon. That's it for me. Baka meron kayong additional na announcement, Pastor? Sige po, kagaya po ng aking nabanggit kanina ay meron po tayong kasama ng mga estudyante, mga seminarista from Union Theological Seminary. At sa pagkakataon na ito ay nais kong tawagin si Kuya Jonathan Santa Rosa upang bumati, katawanin sila at ipakilala din yung ating mga kasama. Siya po ay taga National Council of Churches in the Philippines under Faith Witness and Service. Ayan, sure. Magandang umaga po at salamat po Pastor John Dave. Salamat sa Yemili po. Ako po ulit si Jonathan Santa Rosa, isa pong staff ng NCCP na Secretariat. Pag tinatawag po kasing NCCP, hindi lang po kami yon, kundi tayo yon dahil kabahagi po ang Yemili sa membership ng NCCP. So, ako po si Jonathan, nasa gawain po ng disaster response bilang emergency response officer.
sa NCCP. At ngayon po, kasama ko po ang mga pastor po ng Union Theological Seminary. Ang NCCP po ay samahan siya o fellowship siya ng 10 mga simbahan. Narito po ang ilan sa mga iba't ibang simbahan, mga pastor ng iba't ibang simbahan na kasalukuyan po ay nasa internship sa NCCP. Tawagin ko po, inaanyayahan ko po kapag tinawag yung pangalan, tayo po at kumaway para inyo pong makilala. Unahin ko na po si Pastora Kay Catherine Reyes mula po sa Iglesia Unida Ecumenical. Ang destino niya po nasa Malabag, Silang, Cavite. Si Pastora Irene Gabriel Mungkal, United Methodist Church sa Emmanuel UMC, Pampanga. Ako rin po pala ay Methodist din, UMC din. Yan. Tapos si Pastora Blesilda Torres, United Church of Christ in the Philippines, UCCP, Dubai, Fellowship, di ba? Ayan. Tapos si Pastora Wilma Idulsa, UMC na naka-assign po sa Salakot Ecumenical Church. Ayun po, salamat Pastor John Dave doon sa mensahe din, yung pagpapahalaga sa maliliit. Sabi nga, yung malayong lakbayin ay nagsisimula sa maliliit at unang mga hakbang. Ngayon po, ang pagbisita po namin na ito ay isang bahagi na rin ng kortesiya kay Pastor John Dave at sa Yemelip. Dahil po si Pastor John Dave, kung hindi nyo po nalalaman, malalaman nyo po na siya po ang kasalukuyang Vice Chairperson for Youth ng ating konseho. Tapos, siyempre po, ang NCCP ay nagpapasalamat din po sa Yemelip sa pamamagitan ng lupon ng social concern. Di po kami magtatagal mamaya dahil pagkatapos po ng gawain ng pananambahan dito, dediretso po kami sa Novaliches dahil nag-commit po kami na tutugon tayo, magbibigay tayo ng relief distribution, maggawain tayo ng relief distribution sa mga tsuper na naapektuhan ng krisis na ito. Kaya po ang Yemelip sa pamamagitan po ng social concern ay nakatuwang natin doon sa gawain ito. At siyempre, nag-iimbita po kami na sa mga ganitong gawain, hindi lang naman kay Pastor John Dave, kundi sa kalakhan po ng membership ng NCCP. Ito pong gawain na ito ay mula sa maliliit na pag-aambagan ng mga iglesia at mga personal na kakilala po natin. Nakaipon po tayo ng 150 goods na maaari nating pamigay doon sa mga tsuper na naapektuhan ng krisis. So yun po ang salamat sa Yemelip at binubukas po namin ang imbitasyon na sa paglilingkod, hindi lang po dito sa loob ng simbahan, kundi sa malawak pang sektor ng ating lipunan. Salamat po, magandang umaga po. Okay. Maraming salamat po. Ngayon naman po ay lumako po tayo sa dalangin pastoral at natawagan po inaaya ko po tumayo ang kapulungan at hinihiling ang ating pastor na pangunahan ang ating congregation sa dalangin pastoral. Tayo po ay sama-samang dumulog sa ating Panginoon, sa aming Diyos na makapangyarihan sa lahat na siyang nakagagawa sa maraming bagay. Ito man po ay sa mga bagay na tingin namin ay napakaliit sa aming mga buhay. Sa umagang ito ay patuloy kaming dumudulog sa iyong banal na harapan. Sa amin pong sama-samang panalangin na ito, O Diyos, ay amin pong idinudulog sa iyo ang amin pong mga kapatid na may mga tanging kahilingan. Ang amin pong magulang, ang Nanay Ruby na kasama namin ngayon, dalangin namin siya, O Diyos, na inyong patuloy na bigyan ng maayos na kalusugan at kalakasan, O Diyos. Gayun din, O Diyos, dalangin namin si G-Boy sa kanya pong inyo po siyang patuloy na pagalingin, palakasin, Panginoon. Gayun din po si Kuya Imo na patuloy din pong nagpapagaling. Inyo pong pagkalooban sila ng kanilang mga pangangailangan upang matugunan ang kanilang mga gamutan. Dalangin namin, O Diyos, ang amin pong kamanggagawa, ang Jack Eden sa kanya pong buong pamilya, particularly si Alpha, Panginoon, na inyo pong patuloy na pagalingin mula sa kanyang back condition. Dalangin namin siya, O Diyos, na ang inyong mapagpagaling na kamay ay patuloy niyang maranasan. Dalangin namin, O Diyos, ang father po ni Kuya Gilbert na nagdaang mga
panahon ay nagkasakit. Gayon din po ang kanyang kapatid na amin pong patuloy na dinudulog sa iyo, O Diyos. Ikaw ang magkaloob ng kagalingan sa kanila. At ang mga pangangailangan, O Diyos, sa pagpapagamot ay kayo po ang siyang gumawa at kumilos sa kanila. Dalangin namin, aming Diyos, ang kapatid po ni Jack Jobel, si Mark Joseph, sa kanya pong mga gawain, pagtatrabaho sa ibayong dagat. Inyo pong ingatan ng aming kapatid na ito. At inyo pong bigyan ng maayos na kalusugan, ng pangangatawan at ng kaisipan na naman po, Panginoon, ang kanyang mga gawain doon. Dalangin namin, O Diyos, si Love sa kanyang trabaho. Inyo po siyang gabayan sa kanyang mga challenges dito, ang mga kailangang i-prepare. We also pray sa kanyang father, inyo pong pagkalooban ng kalakasan, ng kagalingan, higit Panginoon, ang kanyang panalangin ng magkaroon ng US citizenship. Dalangin din namin, O Diyos, ang pamilya po ni Ate Carmen. Salamat, Panginoon, sapagkat nagkaroon ng katugunan, ang pagpasanitalin. Gayon din, O Diyos, si Milk ay inyo pong ingatan sa kanyang mga pagtatrabaho. Dalangin namin, O Diyos, ang mga kapatid namin na ito na may mga karamdaman. Dalangin namin, O Diyos, si Norly, Panginoon, na siyang naghihintay ng kanya pong schedule ng operation. Dalangin namin, O Diyos, ang pamilya po ni George, Panginoon, at gayon din, Panginoon, si Tess Mirabueno, O Diyos, na patuloy na inyong pagalingin, palakasin, O Diyos, sa kanyang pong karamdaman. Pasasalamat din, Panginoon, ng kagalingan sa kapatid po ni Teacher Leonie, si kapatid na Jay Dueñas, na inyong binigyan ng kagalingan mula sa kanyang pagkakasakit. Dalangin namin, Diyos, ang amin pong ang kaibigan po ni Nanay Vicky na si Olga, Panginoon, inyo pong bigyan ng kagalingan ng aming kapatid na ito, at si Ate Tin, Panginoon, sa kanyang patuloy na pag-aaral ng inyong mga salita at pag-iingat sa kanyang buong pamilya. Dalangin namin, O Diyos, ang amin pong iglesia, ang SM Val, sa amin pong mga gawain, mga paghahanda sa nalalapit na anibersaryo, sa amin pong paparating, especially ang VBS sa SM Val, inyo pong gabayan, ang amin pong CE Department, sa pangunguna po ni Teacher Leonie, ni Jack Jobel, sa kanila po mga efforts upang ang mga bagay na ito ay maging daan upang marami pa pong mga anak mo, mga bata, Panginoon, ay mailapit namin sa iyo, makakilala sa inyong mga aral at salita upang ang inyong kaharian ay hindi lamang kami, O Diyos, ang makaranas ng inyong paghahari dito, Panginoon, kundi higit ang mga batang ito na amin pong pinaglilingkuran. Dalangin namin, O Diyos, ang amin pong mga magulang na siyang mga kapatid na tagapagtaguyod ng aming sambahayan. Inyo po silang pagpalain sa kanilang mga pagtatrabaho at hanap buhay. Dalangin namin, O Diyos, ang mga kapatid naming mga manggagawa na kasama namin mula sa Union Theological Seminary sa kanila pong program sa ngayon na kanila pong ginagawa, ang kanila pong immersion at exposure activity. We pray, Panginoon, na inyo pong katagpuin ang aming mga kamanggagawa na ito sa kanilang mga gawain. At alam namin, O Diyos, na ikaw ang siyang patuloy na gagawa sa kanilang mga buhay. At sila, O Diyos, ay patuloy na lalakad sa inyong mga aral at sa inyong mga halimbawa. Dalangin namin, O Diyos, ang kanilang gagawin na pagtungo mamaya sa Novaliches. Inyo po silang ingatan at ang kanila pong pagkakaloob ng mga tulong sa mga kapatid naming mga drivers at mga tsuper ay patuloy na maging mabiyaya at patuloy na maging daan upang maipadama nila ang inyong mabuting balita sa aming pong mga kapatid na mga drivers. Dalangin din namin, O Diyos, ang amin pong bayan na dumaranas ng iba't ibang mga pagsubok at iba't ibang mga social concerns, Panginoon. Dalangin namin na amin pong bayan na inyo pong patuloy na samahan, pagpalain niyo po ang aming bansa. Ang aming pong mga leaders, Panginoon, ay patuloy niyo pong kilusin upang sila ay gumawa ng marapat ayon, Panginoon, sa disenyo ng inyong pagkatawag sa amin pong pamahalaan. Inyo pong pagpalain ang amin pong komunidad dito sa Santa Mesa. Ang aming iglesia, Panginoon, ay patuloy na maging daan ng kaliwanagan, ng pagiging isang ehemplo, Panginoon. Samahan niyo kami, O Diyos, sa aming mga paggawa at mga ministeryo. Dalangin din namin, O Diyos, ang aming mga kamanggagawa. Ang nabanggit namin, Panginoon, si Jack Eden, si Jack Jobel, ang Pastor Arnold, Panginoon, sa kanilang mga ministeryo at mga gawain. Inyo pong pagpalain ng aming mga kamanggagawa na ito. Dalangin din namin, O Diyos,
ang mga bata na amin pong naturuan kahapon sa dako ng Pasig. Dalangin namin sila, O Diyos, sa simula sa kanila, alam namin na kayo ay gagawa ng mga malalaking bagay. Pagpalain niyo po ang aming mission team na patuloy na gumagawa at nagtutulong-tulong upang makatugon at gumawa, Panginoon, sa dako ng Pasig. Dalangin namin, O Diyos, ang bawat isa sa amin, maging yung mga kasama namin online, ay inyo po silang pagpalain na naman po ang kanilang mga kahilingan. Sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang lahat ng ito sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Para naman po doon sa mga kapatid natin na mayroong mga tanging pasasalamat, mga dumako sa birthdays, anniversaries, and mga special na gusto ko ipagpasalamat, special Thanksgiving, ay maaari na po tayong pumunta sa harap para maipag-pray po tayo ng ating pastor. Kung wala po, ay mayroon na po munang sandali na, Yes, tinatawagan po natin si Jack, no, para makatuwang namin ni pastor dito sa banal na hapunan. Muli ko po kayo inayahang tumindig sa mga kayang tumayo. Mga kapatid at mga magulang, kung ang sino man ang nagkasala ay may tagapamagitan tayo sa Ama, si Jesucristo ang matuwid na siya ang pampalubag loob sa ating mga kasalanan at hindi lamang sa ating mga kasalanan kundi sa buong sanlibutan. Dahil dito, kayo na nagsisipagsisi ng tapat sa harap ng Diyos dahil sa nagawang pagkakasala na nagkakawang gawa at umiibig sa inyong kapwa, ay nagpapasyang magtaglay na isang bagong kabuhayang banal at sakdal na tumatalima sa mga utos ng Diyos at tumalakad sa kanyang mga banal na landas, ay magsidulog kayo ritong taglay ang buhay na pananampalataya at tanggapin ninyo ang banal na sakramentong ito para sa inyong kaaliwan. Kaya nga't manikluhod kayo na may lubos na pagnanasang makapagtamo ng kapatawaran ng Diyos sa pamamagitan ni Kristong ating manunubos at tagapagligtas, at gawin ninyong may lubos na kapakumbabaan ang pagpapahayag ng lahat ng mga nagawa ninyong kasalanan. Makakaupo na po ang kapulungan. Patuloy po tayong manalangin. Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ama namin sa kalangitan, lumalang ng lahat ng bagay at tukob ng lahat ng tao, kinikilala po namin at tinatangis sa aming mga puso ang di mabilang na pagkakasala at madlang kasamaan na sa tuwi-tuwi na aming nagagawa, maging sa pag-iisip at sa pananalita, laban sa iyong pagiging dakilan Diyos na siyang nakapag-uudyok sa makatuwirang puot mo at pagkarimarim sa amin. Ngayon po'y lubos na pinagsisisihan namin at pinaramdam namin ng labis sa aming mga puso ang mga nagawang di marapat sa iyong banal na paningin. Maawa ka sa amin at kami ay iyong kahabagan, o Amang mahabagin. Patawarin mo kami sa lahat ng mga nagawa naming kalapastanganan at ipagkaloob mo na sa harapin kami sa iyo ay makapaglingkod ng buong pagtatapat sa tanging ikararangal at kaluluwalhati ng iyong pangalan sa pamamagitan ng aming Panginoon at tagapagligtas. Sabay-sabay po tayo. Diyos na mawain at walang hanggan, yamang nasa harapan mo ay nangabukas sa mga puso ng lahat ng tao, at alastas mo ang lahat ng ninanasan namin, at walang lihim na sa iyo'y nalilingid. Pakalinisin mo nga ang aming mga puso ng kasi ng iyong Espiritu Santo, upang maibig ka namin ng may kasakdalan, at maitampok sa paraang karapat-dapat ang banal mong pangalan, sa pamamagitan ni Jesucristo ang aming Panginoon. Amen. Patuloy po tayo manalangin. O mahabaging Panginoon, hindi kami nagnanasang dumulog sa iyong dulang nang dahil sa pagpapalagay na kami ay may muntiman lamang karapatan o hindi, Panginoon, kundi dahil sa pangahawak namin sa di malirip at di nagmamaliw mong mga kahabagan,
Kami nga po ay hindi karapat-dapat kahit mamulot man lamang ng mga mumong nalalaglag sa ilalim ng iyong dulang. Datapwat ikaw, Panginoon, ikaw rin nga ang talagang mahabagin ayon sa iyong kalikasang taglay. Kaya't itulot mo sa amin, Panginoon, na sa lubos mong kaawaan ay matanggap namin sa ganito ang katawan ng iyong sinisintang anak at mainom namin ng kanyang dugo na mabuhay kami at lumago kami sa mga yaon. At nang kung kami ay mahugasan ng kamahal-mahalan niyang dugo, ay mga buhay kaming lagi sa Kanya, ay siya naman sa amin. Amen. Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Ama namin sa kalangitan. Dahil sa di matingkalamong pag-ibig at kahabagan ay ibinigay mo ang iyong bugtong na anak upang magtiis ng kamatayan sa krus sa pagtubos sa amin, na siya doon ay gumanap ng tanging paghahain ng sarili na nang minsan makapaghandog na ng kanyang buhay at naging sakdal at tapat na kabayaran sa lahat ng kasalanan ng buong sanlibutan, at nilalang ng banal na sakramentong ito at sa pamamagitan ng kanyang banal na ebanghelyo ay ipinag-utos sa amin ang isang walang likat na pag-aalaala sa kanyang napakamahalagang kamatayan hanggang sa muli niyang pagparito. Niluluhog po namin sa inyo, o amang mahabagin, na kami lingapin mo at sa amin ay pahintulot na kung matanggap na namin ang tinapay at alak ayon sa banal na likha ng iyong pinakaibig na anak sa pag-aalaala ng kanyang hirap at sakit sa kamatayan ay makinabang kami sa kabanal-banalan niyang katawan at dugo. Siya noon ding gabing yun, siya ay pinagkanulo, ay hinawakan ng tinapay at ng makapagpasalamat ay hinati at binigay sa kanyang mga lagad na sinasabi, tanggapin at kanin ninyo, ito ay ang aking katawan na ibinibigay dahil sa inyo, gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Amen. Gayon din naman nang matapos ang paghapon ay hinawakan ng saro at nang makapagpasalamat ay ibinigay sa kanila na sinabi, uminom kayong lahat diyan sapagkat ito ang aking dugo ng bagong tipan na mabubuhos dahil sa inyo at sa marami sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo iinom sa pag-aalaala sa akin. Amen. Tunay nga, ukol at matuwid na maging tungkulin namin na sa buong panahon at sa lahat ng dako ay handugan ka namin ng mga pagpapasalamat, O Panginoon, amang banal na makapangyarihan sa lahat at Diyos na walang hanggan. Kaya nga't sa kasamahan ng mga anghel, mga arkanghel at ng lahat ng hukbong nasa langit, ay nangagpupuri kami at tinadakila ang maluwalhati mong pangalan na sa laging pagpaparangal sa iyo ay nagsasabing, tayo pong lahat, banal, banal, banal. Panginoon Diyos ng mga hukbo, punong-puno ang mga langit at lupa ng iyong kaluwalhatian. Ang buong pagluwalhati ay mapasaihan na lamang nawa, O Panginoong kataas-taasan. Amen. Sa pagkakataon pong ito, ang atin pong mga kasama at tagapangasiwa ang siyang magdadala po ng mga elemento sa inyong kinaupuan.
Sa atin pagtanggap ng mga tinapay at alak na ito, patuloy nating alalahanin ang hirap at sakit ng ating Panginoong Yesus, ang kanyang paglilingkod, at masumpungan niya tayong tapat na lumalakad sa kanyang mga aral at sa kanyang mga halimbawa. Mga kapatid, sabay-sabay niyo pong tanggapin ang tinapay na kalarawan ng katawan ng ating Panginoon at ang alak na sumisimbolo sa kanyang dugo. Sabay-sabay po nating bigkasin, luwalhati sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa ay kapayapaan, mabuting kalooban sa mga tao. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, ibinubuni ka namin, niluluwalhati ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa iyong dakilang kaluwalhatian, O Panginoon Diyos, Hari ng sangkalangitan, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, O Panginoon, Jesucristong bugtong na anak, O Panginoon Diyos, Kordero ng Diyos, na inaalis mo ang mga kasalanan ng buong sanlibutan, mahabag ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng buong sanlibutan, tanggapin mo ang aming dalangin. Ikaw na nakaluklok sa kanan ng Diyos Ama, mahabag ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang Panginoon, ikaw nga lamang o Kristo na kaisa ng Espiritu Santo, o ikaw nga ang kataas-taasan sa kaluwalhatian ng Diyos Ama. Amen. Amen. Awitin po natin ang doxologia. Walhatiit papurihan ang Ama, Anak na mahal, at ang Espiritong banal na ang tanang mga nilalang. Amen. Salamat aming Diyos sa inyong biyaya, presensya at pangunguna sa amin ngayong umagang pagsamba. Salamat Panginoon sa inyong pagkilos at biyaya sa bawat isa. Sa aming pagtatapos, inyo pong ipagkaloob ang iyong mayamang basbas sa bawat isa sa amin. Mga kapatid at mga magulang, tanggapin natin na hindi nagmamaliw na pag-ibig ng ating Diyos na siyang atin pong manlilikha, ang patuloy na pagliligtas ng ating Panginoong Jesucristo. Ang paggabay, pakikipisan, kaaliwan ng banal na Espiritu ang siyang sumagana sa ating mga buhay paglilingkod ngayon at magpakailanman. Amen. 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 Sa aming wakas ng mayamang pagsamba, salamat sa iyo, O Ama. Salamat sa iyong biyaya sa at sa dakilang pagsinta. Kami ay ingatan, huwag mong ihiwalayan sa gawain at paglalakbay. Muli mong samahan sa iyong sambahan sa ngalan ni Jesus lamang. Amen. Muli po, magandang umaga sa ating lahat. Maldili po tayo para sa ating mga Oikos meeting. Salamat po.